So dito naman, after nung first Senate hearing, ukol dito sa medyo pinag-uusapan na ng gusto ngayon na panukalang Pax Silica project, after nung yung madinig yung mga sinabi ng mga invited resource person, PDA, kumbinsi makabubuti ito bansa. Pasali na sa hearing na ako suportado ko itong Pax Silica initiative. Pero mayroon din akong mga kondisyon, may mga sabi ko nga caveat o dapat ayusin muna. Dahil nakikita ko itong Pax Silica once in a lifetime lang to para sa ating bansa. Kung hindi ito matutuloy, sigurado ako pupunta ito sa Vietnam or sa Thailand. Very aggressive ang Vietnam and Thailand. At pangalawa, almost 200,000 na trabaho ang malilikha nito. $70 billion ang investments na papasok dito sa atin. So maraming trabaho, maraming mamumuhunan sa atin. Pero importanteng, ito malaking pero, no? Malaking subalit. Dahil dapat siguraduhin natin na ang ating kalikasan ay hindi naman maapektuhan tulad ng tubig, no? Tulad ng pollution. Isa pa yung kapakanan ng ating mga katutubo at mga magsasaka. Importante rin na hindi sila mabaliwala at yung kanilang mga yung kanilang kabuhayan ay hindi maapektuhan. So yan ang naging takbo ng hearing kahapon at ina-assure naman tayo ng mga ahensya na bibigyan nila pansin itong mga issues bago mag-umpisa yung aktual na pagbubuo nitong Pax Silica. So nangako sila, sir, na magkakaroon ng consultation doon sa mga residente at community na maapektuhan? Yes. Correct. Doon sa hearing na kahapon narinig ko na doon sa 1,617 na katutubo ang maapektuhan. So nagbigyan sila ng assurance na tututukan ng mga ganitong issue at siguraduhin na yung kapakanan nila ay hindi may isang tabi. So klaro na po, sir, na hindi artificial intelligence hub kung hindi manufacturing hub ang itatayo? Correct. So very clear naman, no? Actually marami na linawan na hindi siya processing plant. So ibig sabihin hindi magpo-process ng mga minerals doon tulad ng nickel or ng cobalt. Hindi rin siya data center. Siya ay manufacturing. So ang gagawin niya yung mga components, mga microchip na gagamitin sa artificial intelligence. Malaking bagay yan dahil ang Pilipinas ngayon pang-siyam na pinakamalaking semiconductor manufacturer sa buong mundo. Pag natuloy ito, baka from number 9 maging number 1 tayo. No? So napakalaking bagay yan para sa atin. May basihan po ba yung concern ni Senator Amy na baka daw may national security and constitutional issues involved dito sa Pax Silica project? Base sa briefing kahapon ay wala namang ganun. I think yun ang naging very initial talking points pero hindi naman natuloy yun. At inassure naman tayo ng DTI na hindi rin sila papayag na magkakaroon ng paglabag sa ating sariling saligang batas at mga local laws natin. So tuloy-tuloy to, Sally. Hindi to one-time hearing. Proposal ko nga kay Senator Raffy, every month magkaroon ng hearing. At magkakaroon rin ng hearing iba't ibang committee dahil mayroong mga bagay na sa laki ng itong project na ito, iba-ibang committee ang mayroong jurisdiction. For example, sa trade, no, pagdating sa investments, sa labor, pagdating sa tao, even Committee on Justice pagdating sa batas. No? So, iba't ibang committee ang magkakaroon rin ng iba't ibang hearing na titignan yung iba't ibang aspeto nitong Pax Silica initiative. Pero kumbinsido kayo, sir, na once na maitayo ito, malaki ang maitutulong sa paglago na ating ekonomiya? Malaki. At Sally, yung pinakahuling malaking industriya na pumasok sa atin ay yung business process outsourcing, yung BPO, na nakalikha ng halos 2 milyon na trabaho. Kung matatandaan natin, yung mga early 2000s, 90s, early 2000s, pumasok yung BPO. Bagong-bago nun eh. No? Nung inalagaan natin, lumago siya. Naging number 2 tayo sa buong mundo pagdating sa BPO. So ito, nakikita ko parang ganyan. Kung maalagaan natin mabuti,
masigurado natin na walang corruption at yung mga mamumuhunan ay madali lang sa kanila magtayo ng negosyo dito. Sabi ko nga, from number 9 the whole world, pwede tayo maging number 1 rin. Mhm.